Magpakatotoo. Magandang araw ng Martes, kapanalig. Maligayang kapistahan po ni San Cirilo ng Jerusalem, obispo at pantas ng simbahan. Ito pong muli si Sister Rose Agdarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga guro ng batas at mga Pariseo ang umupo sa pwesto ni Moses. Pakinggan at gawin ang lahat nilang sinasabi, subalit huwag silang pamarisan. Sapagkat nagsasalita sila, pero hindi naman ginagawa. Naghahanda sila ng mabibigat na pasanin at ipinapatong sa mga balikat ng mga tao. Ngunit hindi nila ikinikilos ni isang daliri para galawin ang mga iyon. Pakitang tao lamang ang lahat nilang ginagawa. Dahil dito, malalapad na laso ng kasulatan ang gusto nila para sa kanilang noo at mahahabang palawit sa kanilang balabal. Gusto nilang mabigyan ng pangunahing lugar o upuan sa mga piging at sa sinagoga. Ikinatutuwa rin nilang mabati sa mga liwasan at matawag na guro ng mga tao. Huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa lamang ang guro ninyo at magkakapatid kayong lahat. Huwag din ninyong tawaging ama ang sino man sa mundo, sapagkat iisa lamang ang inyong ama, siya na nasa langit. Huwag din kayong patawag na gabay, sapagkat iisa lamang ang inyong patnubay, si Kristo. Maging alipin ninyo ang pinakadakila sa inyo, sapagkat ibababa ang magpapakataas at itataas ang nagpapakababa. Alin ang gusto mo? Fake o totoo? Siyempre, gusto natin ang katotohanan. Kaya nga, lagi nating sinasabing, check it out. Sa mabuting balita ngayon, nagbabala si Jesus tungkol sa mga eskriba at Pariseo. Nagtuturo sila ng batas. Pero hindi naman nila ito sinusunod. Mga ipokrito sila. Ipinaparada nila ang mga panlabas na palatandaan ng kanilang kabanalan. Iginigiit nila ang mga maliliit na utos ng batas tulad ng paghuhugas ng kamay at ng mga kaldero at kawali. Pero pinapabayaan at binabaliwala nila ang pangangalaga sa mga magulang at pakikiramay sa mga nangangailangan. Gusto nilang upuang pandangal, pagpupugay ng mga tao at matawag sila na maestro. In short, gusto nilang mabigyan ng importansya at special treatment. Hindi ba? Ito rin ang nakikita natin sa lipunan ngayon. May mga leader sa relihiyon na nag-aakalang banal sila. Pero hindi naman nila pinapansin ang hinaing ng mga mahihirap. Meron ding lingkod daw sa gobyerno na gustong matawag silang Your Honor. Pero umaalingasaw naman sa katiwalian. Feeling entitled sila sa pribilehiyo at paggalang. Sabi ni Jesus, ang pinakadakila ay dapat na maging alipin. Ang nagtaas ng sarili ay ibababa at ang mababa ay itataas. Pinatungkol ni Jesus ang pinakamasakit na salita sa Ebanghelyo sa mga mapagkunwaring mga Pariseo dahil huwad sila. Si Jesus, ang katotohanan, daan at buhay. Sino mang namumuhay sa katotohanan ay sumusunod sa daan ni Jesus at nakasusumpong ng buhay na walang hanggan. Kapanalig, madali ba ang magpakatotoo? Mahirap, di ba? Bakit may mga taong gusto ng maskara, make-up, dark glasses? Bakit tayo nagsasabi ng half-truths at white lies? Sinabi ni Jesus, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Oo,
dahil ang katotohanan ay kapangyarihan. Ito rin ay kagandahan. Nagniningning katulad ng araw at marikit na tulad ng buwan ang tapat na tao. Manalangin tayo. Jesus, banal na guro, bigyan mo ako ng lakas ng loob na magsabi ng totoo at magpakatotoo. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya. Sama-sama nawa kaming maglakbay sa daan ng pagbabalik loob at kalayaan ng may pag-asa. Nang maipagdiwang naming ng buong kagalakan ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.